Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, na mainit itong pag-uusapan natin. President Marcos, buwelta sa mga siga sa Senado. VP Sara, problemado. Abogado, laging talo. ICC, pinatiklop ang angas ni Kaufman. At kaalyansa ng Pangulo, maagang bumaliktad. Nako, matindi to. Abangan nyo to mga kaibigan. Matapos ipagpilitan ng mga alipores ni Duterte na walang bati-bati pag hindi nakauwi ang dating Pangulong Duterte, abay heto at nagbigay ng matinding paalala ang Pangulo sa mga siga umano sa Senado. At VP Sara panay balik sa ICC. Problemado nga ba sa mga abogado niya dahil laging talo, milyones ang bayad pero laging delikado? Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike po muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin po muna natin itong matinding sagot ng ating Pangulo. Kasi nga po, itong mga nagdaang araw hanggang sa ngayon ay patuloy yung panawagan at utos ng mga alipores ni Duterte. Lalo na yung mga siga dyan sa Senado. You don't put conditions to reconcile. When you want, if you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. And that condition. Tapos na. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo. Sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan. Tapos na ang usapan. Nako mga kaibigan, na mag-aalboroto na naman itong mga alipores ni Duterte. Lalo na yung mga siga di umano dyan sa Senado. Dahil sa matinding sagot ng ating Pangulo. Well, totoo naman mga kaibigan Kung tutuusin, tapos naman na talaga yung usapin dyan. Paano mo mapapauwi yung dating Pangulong Duterte? O, di ba? Nasa ICC na nga. Anong kapangyarihang mayroon ng Pangulong Marcos para utusan ninyo na pauwiin si Tatay Digong? Labo mga kaibigan. Kaya naman mga kaibigan, speaking of Tatay Digong, yung usapin dyan sa ICC, abay to the rescue mga kaibigan ang Vice Presidente, eto. Kasunod ng Qatar, bibisita si VP Sara sa kanyang ama sa The Netherlands sa May 30 at sa June 2 at 3, ang mga araw na magbabalik sesyon na ang Senado. Sa birthday niya sa May 31, dadalo siya sa pagtitipon ng mga Pinoy sa labas ng ICC Detention Center, ang show of support para sa kanyang amang nahaharap sa kasong crimes against humanity. Habang abroad, maaaring ikasa na rin ng Senado ang pagpapatawag sa kanya. Inaasahang uuwi si VP Sara sa Pinas sa June 4, isang araw matapos ang pag-convene ng impeachment court. Nahaharap si VP Sara sa 7 reklamo ng Kamara, kabilang ang culpable violation of the Constitution at misuse of public funds. So yun mga kaibigan, malinaw na itong si Vice Presidente ay bibisitahin ang dating Pangulong Duterte. At syempre para din makipag-meet sa mga supporters nila. Pero mga kaibigan, iba yung nakikita ng mga political analysts dito nga sa ginagawa ngayon ng ating Vice Presidente. Dahil napapansin nila na talagang problemado talaga itong ating Vice Presidente. Kasi naman mantakin niyo mga kaibigan, itong kanyang mga abogado, lalo na itong si Kaufman, na napakamahal ang bayad. Milyones ang bayad kada buwan. Abay, puro mga kaibigan, problema ang dulot. Kasi yung mga kanyang mga solusyon o mga hakbang para mapabilis sana yung pagpapauwi dito kay Duterte, abay laging binabasura ng ICC. Kaya naman mga kaibigan, eto yung mga nakikita ng ibang mga political analysts na totoong agenda ng Vice Presidente para ayusin dahil sa problema dito sa kanyang mga legal teams sa kanyang ama. Kasi nga, alam natin, itong si Kaufman, mga kaibigan, recently lang, di ba, tulad na lamang nito mga kaibigan, yung recently lang na pahayag ni Kaufman na ito daw si Pangulong Marcos, siya daw ang totoong ICC prosecutor. Abay matindi mga kaibigan, no? Hindi man literal, pero parang sinasabi niya na yung trial ni Duterte, abay minamandohan yan ni Pangulong Marcos. Kumbaga siya yung nag-orchestrate niyan. Abay matindi talaga. Kaya naman gusto niyang ipatanggal yung 2 judges dyan sa ICC. Gusto niyang ipa-disqualify mga kaibigan. Yan yung kinakagalit ngayon na kinakalampag
ng mga alipores ni Duterte. Dapat daw alisin yung mga bias na judges na yan. Kaya naman mga kaibigan, narito yung matinding pagpapaliwanag ni Attorney Enzo patungkol dito mga kaibigan. Sinagot na ng dalawang judges ng International Criminal Court na pinapa-disqualify ni Kaufman, ang lead counsel ni Duterte. Ang dalawang babaeng judges ay matapang na sinagot si Kaufman. Kaya durog si Kaufman. Ang bilis, Ang bilis talaga ng aksyon nila sa ICC. Sana ganun din mga kaibigan, no? Ganun din sa impeachment trial ni BP Sara. Sana mabilis din. Pero sa ngayon, ang daming mga issues. Kailangan ng debate, ganyan. Pinapatagal talaga lalo. Labo talaga. Maaalala natin na si Kaufman, ang lead counsel ni Duterte, ay nag-motion sa korte. Nag-motion na ang dalawang judges na babae ay dapat i-disqualify, alisin sa pagiging judges kasi sabi ng kampo ni Duterte, ng mga abogado ni Duterte, bias daw itong dalawang judges na ito, kaya hindi na dapat ito humawak ng kaso ni Duterte. Ayon yan kay Kaufman. Sumagot ang dalawang judges at sabi nila, hindi kami bias. Yun, ganun katapang. Ganon katapang at kadirekta ang sagot ng dalawang judges na ito kay Attorney Kaufman, ang abogado ni Duterte. Sabi ng dalawang judges, pareho ang sabi nila, we are not biased. Yan yung gusto ni Kaufman na mag-disqualify daw. Kasi bias daw yung dalawa na yan. Bakit bias? Kasi sabi ni Kaufman, nauna na silang nagdesisyon. Kumbaga ang kaso ni Duterte matagal na. Matagal na ang kaso ni Duterte sa ICC. Nang unang pinagdesisyonan niya ng parehong chamber, yung pre-trial chamber, yung issue kung magpapatuloy ba ang investigation ng kaso ni Duterte, ang dalawa na yan na judges ay kasama na sa nag-decide. So kumbaga, ang sinasabi ni Kaufman, biased na yung dalawa na yan, partial na yan. Kasi nung pinag-uusapan ang simula pa lang ng kaso ni Duterte, nung nagsisimula pa lang ang kaso ni Duterte sa ICC, may usapin na pinagdesisyonan. Ipagpapatuloy ba ang pag-iimbestiga kay Duterte? Ang dalawang yan ay nagdesisyon na ipagpatuloy. At doon sa pag-issue ng warrant of arrest, pumirma na naman ang dalawa na yan. Kaya sabi ni Kaufman, bias na yung dalawa na yan. Dapat hindi na sila kasama sa maglilitis ng kaso ni Duterte. Alam niyo mga kaibigan, mapapailing ka na lang At the same time, parang mapapakamot ulo ka na lang talaga dito sa mga reaksyon ng mga alipores ni Duterte. Mantakin nyo mga kaibigan, galit na galit sila sa dalawang judges daw na to dahil bias daw. Pero mga kaibigan, hindi nila kayang magalit sa mga senador judges natin dyan sa impeachment trial na yan ni BP Sara na mga bias talaga, harap-harapan. Wala silang imik. Paano? Pabor sa kanila. Di ba mga kaibigan? Labo nila, no? Kaya yung sinasabi ni Kaufman na bias, mahirap naman maging bias kasi hindi naman isang judge lang ang maglilitis kay Duterte, tatlo Ang magde-decide doon sa question ng jurisdiction, tatlong judges din. Actually, parang ganun ang nangyayari dito. Nagmamagaling na nga lang si Kaufman. Parang lahat ginagawa ni Kaufman. Annalyn Sereno, tama yung observation. Kaya lang masyado nang napapatagal. Dapat pabilisin na yung kaso na yan para matapos na. Ay ang problema, panay dilatory ang taktika ni Kaufman. Panay dilatory, pang didelay. So yun mga kaibigan, maraming salamat Attorney Enzo sa napakagandang pagpapaliwanag. Well mga kaibigan, totoo naman itong mga galawan ngayon ni Kaufman, hindi ko rin maintindihan mga kaibigan. Lalo na yung sinabi niya na ang totoong ICC prosecutor ay si Pangulong Marcos. Parang ano yun? Saan lang gagaling yung mga ganyang pahayag ni Kaufman? Tapos eto nga, yung pagpapadisqualify sa dalawang judges. Lahat na ginagawa nila mga kaibigan para lang i-delay talaga itong trial ni Duterte. Na halos lahat ng mga ginagawang hakbang ni Kaufman binabasura ng ICC. Kumbaga walang sapat na rason at ebidensya lahat ng mga petisyon niya. Kaya naman mga kaibigan, itong si BP Sara, di umano ay talagang masakit talaga ang ulo nito. Problemado dahil sa mga abogado niya.
Tulad nga ng sinasabi mga kaibigan ng mga political analyst na ang laki ba naman ng bayad tapos ganito lang pinaggagawa ng mga abogado mo, abay magiging ano ka talaga, problemado talaga, no? Dahil imbes na magkaroon ka ng magandang solusyon, abay laging delikado, mukhang talagang matutuluyan na talaga na hindi na makakauwi at mabubulok na talaga sa ICC itong si Digong. Kaya naman mga kaibigan, pilit talagang isinisiksik yung usapin na yan sa pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte at yung pagpapatigil sa impeachment ni VP Sara. Kaya naman mga kaibigan, marami tuloy ang nadidisappoint dito. Dito kay Senator Tito Sotto. Kasi mga kaibigan, isa siya sa nagsasabi na kailangan magdebate muna. Nako. Kung itutuloy ang impeachment. Ito pakinggan natin mga kaibigan tapos bigyan natin ng reaction to. Magkakaiba sinasabi ng ilang mababatas kung maaaring pagpatuloy ng 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kapag hindi natapos ng kasalukuyang Kongreso. Ayon kay Senator-elect Tito Sotto na dati rin naging Senator Judge sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, titigil ang lahat ng proseso ukol sa impeachment trial kapag natapos ang 19th Congress sa June 30. Sa impeachment rules, kailangan tapusin. Kailangan ba tapusin? Kailangan tapusin yung impeachment. Yung Senate rules ang nagsasabi, based on the Constitution, na pag adjourn sinidi kayo, lahat ng business nyo patay. It's a justiciable issue. Pwede dalhin sa Supreme Court. Sabi naman ng House Prosecutor Lawrence Defensor, ang matatapos lang sa June 30 ay ang legislative power nila at hindi ang tungkulin nila sa impeachment trial. Tama. Hindi natatapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. At ihambing natin ito sa isang kaso sa korte. Once a case is filed with the trial court, the judge may retire, the judge may get promoted, but the case stays on with the trial court. Malinaw mga kaibigan, itong sinasabi ni Tito Sotto na kailangan ay magdebate muna. Parang si Marcoleta lang, di ba? Na kailangan magdebate muna. Kasi ang sinasabi ni Sotto, dapat tinapos na nung panahon ni Escudero itong impeachment, itong 19th Congress. Itong usapin patungkol nga dito sa impeachment trial. Dahil itong papasok na Kongreso ay pag-uusapan pa kung saklaw ba nila ito o kailangan bang ituloy ang impeachment trial, which is ang labo talaga mga kaibigan. Kasi mismo sila, alam nila na ganito pala yung magiging problema. Bakit hindi nyo tinapos ng 19th Congress? Diba? Si Escudero, diba? Ito kasi yung mahirap mga kaibigan pag dual yung yung loyalty mo diba? Nasa kaliwa, nasa kanan, kung sino yung papabor sa'yo, doon ka. Bakit hindi pa itinuloy? Kung ganito lang naman pala, yung sa bandang huli, alam nyo yung proseso na kailangan pa magdebate itong mga susunod na Congress, di ba? Labo. Totoo naman, di ba mga kaibigan, itong ginawa ni Escudero, talagang pabor sa mga Duterte, di ba? Ito namang ginagawa ngayon ni Sotto, abay pabor din mga kaibigan sa mga Duterte. Bakit kanyo mga kaibigan? Dahil mga kaibigan, sa kanilang mga political ambition. Itong si Escudero at si Tito Sotto ay kinakausap itong mga Duterte Black, di ba? Para sa kanilang nalalapit na labanan sa Senate President. Agawan ng pwesto mga kaibigan, di ba? Siyempre, yung ginagawa ngayon ni Escudero na pagpapatagal dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte, abay pabor sa mga Duterte. Siyempre, pogi points yan sa mga Duterte Black, di ba? Diyan sa Senado. Ito namang ginagawa ngayon ni Sotto, abay pogi points din mga kaibigan, di ba? Sa mga Duterte Black. Siyempre, sabihin mo ba naman na itong impeachment trial ni Sara Duterte ay kailangan munang pag-usapan. Debate muna. Tapos, yung sinasabi niya mga kaibigan niya, recently lang, isang pabor na pabor sa mga Duterte yung pinapakalat ni Tito Sotto na nung panahon daw ng kampanya ay nakakapag-usap sila ni Pangulong Marcos at sinasabi nga daw ng ating Pangulo na ayaw niya naman talaga na ma-impeach si Sara Duterte. Alam niyo mga kaibigan, hindi talaga benta yan sa akin Kahit siguro sa inyo, yung mga sinasabi ni Tito Sotto ngayon, kaya nakaka-disappoint. Paano mo sasabihin na yan yung sinasabi ng Pangulo? Ang tanong kasi, bakit naman pumirma yung anak niya? Sige nga, sa impeachment. Tapos sinundan pa ng napakaraming congressman.
kung hindi naman talaga sila nag-base doon sa mga ebidensya. Puro hearsay lang yung sa inyo na sinasabi na binayaran ni Tambaluslos, kaya sila pumirma. Asan yung ebidensya ninyo patungkol dyan? Eto pumirma sila dahil nga doon sa mga nakitang ebidensya. Doon sila nagbase. Hindi lang puro hearsay. Alam nyo mga kaibigan, para matapos yung usapin na to, itong nakakadismaya na sinasabi ni Tito Sotto na kailangan pa ng debate para lang matuloy itong impeachment ni Sara at itong pinapakalat niya at sinasabi nga ng ating Pangulo na ayaw niyang ma-impeach si Sara. Abay, ganito na lang mga kaibigan, manawagan na lang tayo. Once and for all, sagutin ni Pangulong Marcos at sabihin niya sa taong bayan na ayaw niyang ma-impeach si Sara Duterte. 'Di ba? Hindi yung sasabihin ni Pangulo, ayoko ng impeachment. Pero iba naman yung pagkakaintindi ng iba't iba, 'di ba? Sa akin talaga ang pagkakaintindi ko doon, ayaw niya ng impeachment, pero hindi niya direktang sinasabi na ayaw niya ma-impeach si Sara. Iba 'yun. Pero since ganito yung sinasabi ng iba, lalo na tong si Tito Senator Sotto, 'di ba? Na hindi daw siya bias. Well, manawagan tayo, 'di ba? Sabihin ng Pangulo, galing sa kanyang bunganga, sasabihin niya na, ayokong ma-impeach si Sara Duterte. Di tapos ang usapan, 'di ba mga kaibigan? Hindi ko na lang alam kung anong mangyayari sa Pilipinas kung yan, sasabihin niya, direkta, 'di ba? Tapos may lakas ng loob si Tito Sotto na sabihin yung ganito. Kailangan talaga impartial sa impeachment process. Dapat daw walang bias. Anong tawag sa'yo? So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.